Sa video ngang ito, ating pag-uusapan kung paano nga ni Luffy magagawang buhayin ang matagal na nahimlay na ancient robot. Bago natin simulan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, pakipindot na ang subscribe button at i-hit ang notification bell upang maging laging updated sa ating videos na ilalabas. At huwag ding kalimutan i-like at i-share ang ating video to help our community grow and more viewers will catch. Ang ancient robot nga ay ginawa 900 years nang nakakalipas noong panahon nga ng Void Century. 200 years ago nga, ito ay nakarating at tinangkang atakihin ang Holy Land of Marijoa ng world government. Bago pa nga ito makapagdulot ng malaking pinsala sa lugar, ay bigla itong huminto at nawalan ng enerhiya. Siguro naubusan ito ng power habang kanyang inaakyat ang red line papuntang Marijoa. Sa pagkakataon ngang ito ay inutusan ng world government ang mga scientist na sirain ito. Ngunit ito ay hindi ginawa ng mga scientist. Sa halip ay kanila itong itinago sa Egghead Island upang pag-aralan, kaya ito napasakamay ni Dr. Vegapunk. Dahilan ngang sa sobrang pagkamangha ni Dr. Vegapunk sa ancient robot, kaya gumawa siya ng isang replika nito na kanyang tinawag na Vega Force 01 na siya namang winasak ni Kizaru kalaunan. Bagamat si Vegapunk ay tinatawag na isang genius, hindi pa din niya magawang matukoy at nananatiling misteryo pa din kung saan nga ba nagmumula ang enerhiyang ginamit para mapagalaw ang ancient robot na ito. Sa pagdating naman ng Straw Hat sa Egghead Island, ipinunta naman ni Dr. Vegapunk Shaka ang Straw Hat sa isang lugar kung saan nakita ni Luffy itong ancient robot. Namangha nga itong si Luffy sa kanyang nakita at napansin din niyang wala itong masasampahan, kaya siguro ito ay gumagalaw ng mag-isa. Ang akala nga siguro ni Luffy ay magkasing tulad ito sa kanyang nakasanayang nakikita sa giant robot ni Franky na kinokontrol mula sa loob ng kanyang katawan. Sa kabilang banda naman ay binahagi ni Dr. Vegapunk Shaka ang kwento patungkol sa ancient robot na siya namang ikinagulat ng lahat, lalong-lalo na si Robin. Dagdag pa nga nito na kaya daw sinugod ang Ohara dahil nga ay binunyag nila ang katotohanan na mayroong ancient kingdom. So paano nga ba mapapagana ng Devil Fruit ni Luffy ang ancient robot? Kung natatandaan nyo nga sa bakbakan nila Kaido sa Wano Kingdom, itong si Luffy ay pansamantalang nawalan ng buhay. Sa pagkakataon ngang iyon ay na-awakened ang tunay na kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit na tinatawag na Hito Hito no Mi, itong Sun God Nika nga. At sa pagkakataon ngang ito ay posible nga na kaya din ng Sun God Nika na magbigay ng enerhiya dahil nga sa karakter nito. At sa last part nga ng One Piece chapter 1092 ay makikita nga natin na biglang nag-ilaw itong mga mata ng ancient robot nang mag-transform itong si Luffy na isang giant sa kanyang Gear 5, which is malaking factor nga na information na ating makikita na talagang ang Sun God Nika nga ang makakapagpabuhay muli sa matagal na nahimlay na ancient giant robot. Ayan na nga mga ka-One Piece, ano sa tingin ninyo ang inyong may i-share na perspective patungkol dito sa topic ng ating video? Magkomento lang sa ibaba nitong video. Hanggang sa susunod muli na kabanata na ating pag-uusapan. Maraming salamat sa panunood. One Piece!